Halika mga paps, sabay-sabay po natin panoorin ng panibagong idea kung saan ay gagawa po siya ng isa pong flower pot, no? Bali dito mga paps, gumagawa po siya ng forma. Bali ang ginawa niyang forma rito ay dalawang klase po, isa po yung panloob at isa naman po yung panlabas. Bali po ang gagawin niya po rito ay isa pong flower pot na may disenyo po ng mga molding. So panoorin natin mga paps. So dito mga paps, gumawa na po siya ng forma, no? At ang ginawa niya naman po rito sa itong kahoy na ito ay medyo purdos po ito. So ayan mga paps, kung makikita po natin, pinagpuputol niya po yan, tapos itinabit niya po ron sa may forma na ginawa niya. So panoorin natin mga paps. Ayan mga paps, magkabilaan niya pong nilagyan ho ng ng molding, no. Bali 3 piraso po kada po pisngi ng plywood na niya. Tapos dito mga paps ay inisa-isa niya na pong buuin o binuo niya na po, no, dito. So makikita natin yung molding po nasa loob. So ayan, nakapaloob po yung molding, tapos nilagyan niya po yan ng sa pinakasaig, no. Ayan, bali kinukuha niya po yung tamang sukat. So dito mga paps, bali nagbuhuli siya ng isa pong forma na kwadrado. So ayan, tapos nilagyan niya po ng packaging tape, no. Ang purpose nito mga paps, para hindi po dumikit yung halo o mas madali po siyang tanggalin once na tuyo na yung semento na ibubuhos niya rito sa ginagawa niyang forma. So ito po yung pamamaraan niya po para po madali po matanggal yung semento na ilalagay niya once na matuyo na. So dito mga paps, nilagyan niya na po ng stopper. Ang ginamit niya pong pangano po ng stopper ay glue lamang po ito. So dito nilagyan niya na po ng takip yung bandang itaas yan. At dito mga paps, bali naman ang inilalagay niya rito ay ito po ay isang used oil, no. Isa rin po itong pamamaraan din po kung saan ay kung once na mabuhusan niya po ay hindi po kakapit dito yung semento o yung buhos niyang concrete para dito sa ginagawa niyang flower pot, para po madali po siyang matanggal. At ayan mga paps, bali tinatakpan niya na po yung bandang ibabaw ng niya ginagawang forma. So ayan mga paps, kung makikita natin, ready na po itong buhusan. At pagkatapos niyang magawa yung forma mga paps, gumamit po siya rito ng pinakanit. Ginawa niya pong bistayan. At naging halo niya naman po sa semento niya na ibubuhos doon ay 1:1. Kung ano po yung dami ng buhangin ay siya rin pong dami ng semento. So dito mga paps, sinahalo niya na po ito. At dito mga paps, bali na tapos niya na pong ihalo, no, yung semento. So kung makikita natin o mapapansin natin, yung mixture po ng semento, yung pagkakahalo po ay medyo po tuyo, no. Para po siguro para po sa kanya ay para po madali matuyo, no. At dito mga paps, sinunti-unti niya na po itong buhusan hanggang sa mapuno. Pero ang ginagawa niya po rito ay sinisiksik niya po na mabuti para hindi po maampawan. So ayun mga paps, napakagaling po ng ganitong pamamaraan, no. Pwede mo po ito gayahin mga paps sa inyong pamamahay, para po kung mahilig ka po sa tanim ay pwede mo pong gamitin po siyang flower pot, no, kung mahilig ka po sa tanim. So ayan mga paps, makalipas po yung ilang oras o ilang araw o isang araw, ito po ay tuyo na. So tinatanggal niya na po yung forma na ginawa niya. So ayan mga paps, kinakatok-katok niya para po bumitaw yung forma sa semento. At ayan mga paps, so napadali po yung pagtanggal niya. Gawa po niya ng nilagyan niya po ng ng packaging tape, kasi madulas po yun, hindi po kakapit ang semento ron. At ayan mga paps, bali na niya, natuyo na. At dito, ito po ang final output na ginawa niya. At ayan mga paps, gabi lang yung nilagay niya, no, kung mapapansin natin. Pero okay na, no.